Dahil po ang gusto natin ay pagbabago po sa ating bayan, isa pong malaking eye-opener po sa atin ay kung may pagkakataon po tayo makapunta po sa isang mas magandang bayan para may idea po tayo kung ano kaya ang pwedeng mangyari sa Pilipinas, kung paano tayo makakatulong sa pagbabago ng ating bansa. Okay? Sino po nakapunta na po ng ibang bansa? Pag nasa ibang bansa po ba kayo, pwede po ba kayong umasal, nakagawian yung ugali, pananalita? Hindi po ba? Dapat mag-a-adjust po tayo. Alam niyo, may mga Pilipino na dito, pasaway, pero pagdating sa ibang bansa, umaayos naman po. Kasi alam nila, they cannot behave the way they used to when they're in their hometown. Hindi po ba? So, pagbalik ng Pilipino, syempre namangha sa mas magandang bansa, depende kung mas maganda yung bansa, and naaaliw sila na ganun yung nangyari at nag-hope sila na ang Pilipinas din ay mas maging magandang bansa din. Nagkakaroon nga po tayo ng idea. Okay? So, sana po tayong mga Pilipino ay matuturo tayong umasal ng mas maayos kahit nandito po tayo sa sarili nating bansa. Hindi yung inaabuso po natin yung ating pagiging mga Pilipino. Nung kumalat po ang Kristyanismo sa iba't ibang lugar, isa po sa mga konsepto na itinuro po ng magandang balita ay sila ay nadagdagan ng citizenship. At mas maganda pa nga actually yung kanilang bagong citizenship. At ang citizenship na to ay ang pagiging citizen ng kaharian ng Diyos. At dahil sa mga ganon, may mga Hudyo po na nakatira sa ibang bayan, sa labas ng Israel, doon na sila pinanganak lumaki katulad po ni Apostol Pablo, at meron din po syempre yung mga local. Yung mga taga doon talaga, mga natives doon sa lugar na yon. Syempre nung nakakilala sila sa Panginoon, dati sila yung mga pagano, tapos sumamba na sila sa totoong Diyos, nakakilala sila sa Panginoon Jesus, nagbago yung ugali nila. So ang nangyari noon, ang ilan sa kanila po ay nagbago, nanibago yung mga tao doon. Bakit ito naging Kristiyano ay naging iba na yung asal? Yung iba hindi nagustuhan kasi sumasamba doon tayo sa panibagong Diyos, which is actually ang Panginoon Jesucristo. So nagsimula po yung mga persecution kahit sila ay taga doon din. At sinisi nila yung ilang Hudyo na unang naging Kristiyano na sila nag-share ng gospel tungkol dito sa Mesiyas na to nang galing po sa bansang Israel. Okay po. Ano kaya ang naramdaman po ng mga converts? For example, ang unang mga Kristiyano po outside Israel ay yung mga nasa modern-day Turkey po ngayon. Kasi doon nagpunta si Apostol Pablo at doon siya nangaral. Ang daming nakakilala sa Panginoon, ang daming nabubuhay. Ngayon po, tinuturo na tayo ay mga banyaga dito sa lupa. Tayo ay tagalangit na. So, naging outcast sila sa sarili nilang bayan. Yun po yung sinasabi natin dito na nakaranas po sila ng persecution kahit sa sarili nilang bayan. Yun po yung nakalulungkot na mga pangyayari noon. Nakuha ko lang po ito sa isang website, Aid to the Church in Need. Pinapakita po doon na ang pinaka-persecuted po na people group sa buong mundo ay mga Kristiyano, kasi maraming Kristiyano. Sabihin natin, maraming namatay syempre yung mga Hudyo, persecuted ang mga Hudyo, anti-Semitism, pero ang mga Kristiyano, lalo pong inaapi, pinapersecute, pinapatay ang iba, lalo na sa Africa sa kasalukuyan, at sa China po. So, kung titingnan nyo po yung, nakuha ko lang po ito sa website, ganyan na po karami, I think this is 2021, na saan nanggagaling po yung persecution? Unang-una po doon sa mga ethno-religious nationalism. Yung local religion. For example, in India, ang local religion doon, Hinduism. So, yung mga nagiging Krisyanong Indian, pinapersecute sila ng mga Hindus. Doon sa mga Arab countries, ang predominant na religion doon ay Islam. Siyempre, pagdating doon, inaapis po sila ng mga Muslim. Hindi naman po lahat. Pero ibig sabihin, ganun po yung nararanasan nila. Yung naman iba, Islamist extremist. Ayan, alam nyo na po yan. Iba sa kanila nababrand as terrorist. Authoritarian government. Karamihan dito po yung mga Marxist. Sino po ba yung mga Marxist? Yung mga communist countries. Ayaw po nila sa religion kasi. Katulad po sa Russia, katulad po sa China. Pinopersecute nila ang mga Christians. Lalo na I think during the pandemic, mga 2 or 3 years ago, sunod-sunod po yung mga ginigiba na lang mga Christian churches in China. So ang hirap po nun kapag ikaw ay hindi ka naman nananakit ng kapwa, ikay pinopersecute. So ano ngayon ang gagawin mo? Mag-a-adjust ka tuloy ngayon. Alright? So, ang title po ng message natin ngayon ay Blessed to be Citizens of Heaven. Yung sinasabi ko kanina, pag ikaw naging Kristiyano, you have a new citizenship and
honored to be citizens of the Philippines. Siyempre, hindi natin babaliwalain ang mga Pilipino natin. Proud tayo sa ating bansa. Kahit hindi tayo ang the best na bansa sa buong mundo. Pero nagpapasalamat tayo ay ginawa ni Lord ng mga Pilipino. Nasa isang bansa tayo na malaya po tayo. Okay? May freedom tayo, nakakaboto po tayo. Tapos pwede natin exercise ang ating pananampalataya. So ang gagawin ko po ngayon ay sa maigsing sulat po ni Apostol Petro sa mga Kristiyano noon, kukuha po ako ng mga ilang points. Actually, isa-summarize ko lang po siya sa 2 main points para kung paano tayo makakatulong bilang mga banyaga dito sa lupa. Banyaga, foreigners. Alright? So far, dito po sa ating bansa, we Christians enjoy freedom of religion compared to other nations. Okay? Mas maingat po ang ibang Kristiyano sa kanilang bansa kasi doon, yung ibang bansa sa Europe may pagka-atheist, infiltrate na ng mga Muslims, so nagagalit sila kapag tinuturo natin ng Christian values. Okay? Dahil sa ating nasa Constitution ito, basahin ko lang po sa ating kasalukuyang Constitution, sa Article 3, Section 5, no law shall be made respecting an establishment of religion. Wala tayong official religion dito. Bawal po ang magkaroon ng official religion ng Philippines. Or prohibiting free exercise thereof. Hindi dapat pigilan ng mga tao na i-exercise nila ang kanilang religion. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship, okay, without discrimination or preference, shall forever be allowed. Papayagan. Kahit nga maging professional, katulad po ng mga pastor, mga pare, so on and so forth. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. Pag sinabi po nating religious test, halimbawa nag-a-apply ka trabaho, tapos tatanungin ka, ano yun mo? Bakit tinatanong, ano pakialam nun? Hindi naman ako punta dito para makisimba. Pupunta ako dito para maging kahera, maging kargador, o maging doktor. Yun yung religious test. Okay? Dapat hindi konsiderasyon ang religion. So kung nag-a-apply ka ng trabaho, pinagbabawal yon. So ibig sabihin, kahit anong religion mo, dapat kang tanggapin. Naalala ko po, merong isang particular dito, na dati po, years ago, naka-encounter po ako ng ganito. Pero kasi nangyari na po, itong malaking korporasyon na to, nakakilala sa Panginoon yung mga owners, majority owners. Pero dati po, may isang kilalang korporasyon dito na yung kanilang mga supervisors at yung mga nasa HR nila, pinapabura ng isang particular na kulto rito sa Pilipinas. Siguro sa inyo nakakaintindi na sinasabi ko, no? So pag ikaw nag-apply, sabihin nila, mag-convert ka sa aming religious group, sigurado may employment ka. May kakilala ako, sabi niya sa akin, ay dati siya nagtatrabaho doon, sinabotahe siya, regular na siya, napilitan siya mag-resign kasi hindi siya kabahagi sa religion nila. Yun, pinagbabawal po yun. Pero pasalamat tayo na bago po yun. Sa kasalukuyan nga actually, yung mga owners na yun, yung family na yun, they really accommodate and fund yung mga Christian organizations. Ganun sila. Kasi nabago po sila, nakakilala po sila sa Panginoon. Threats always remain from Marxists. Ito po yung mga communists, mga leftist, okay? Secularist and religious extremists, especially outside of Manila. Last time, binigyan po tayo ng gabay ng ating pastor kung ano yung mga hinahanap natin na sana ay values ng mga iboboto natin. Sana po hindi po sila anti-family, anti-marriage. Sana sila ay anti-abortion. At sana po sila ay there are just 2 genders. Sana ganon. At marami pang mga moral issues. Sa atin kasi mahalaga yung moral issue eh. Hindi na masyado natin pag-usapan yung economic strategy kasi sa atin as a church, mas mahalaga po yun. Alright? Naintindihan po ba natin? Okay. So, ito po yung gusto ko pumatandaan natin for this morning. As citizens of the kingdom of God and temporary residents of the world. Hindi tayo forever dito sa mundo na to. We behave better than the locals, yung mga taga rito talaga. So kung hindi ka Kristiyano, taga dito ka, local ka. Noong naging Kristiyano ka, syempre local ka pa rin. Pero naging citizen of heaven ka na. Alright? To proclaim the new hope of a new heaven and a new earth. So meron tayong binibigay na pag-asa sa kanila. Ang Pilipinas, hindi natin alam kung uunlad pa to. Sana umunlad pa, gusto pa natin yon. Pero kung hindi man, may pag-asa po tayo na makakaranas po tayo ng kasaganahan pagdating po ng kaharian ng Diyos. Wala na pong sakit. Wala na doktor. Wala na galon. Wala na teacher. Nag-e-exam pa naman si Doc Nash ngayon. Pinagpe-pray natin na pumasa siya doon. God help him out, di ba? So, gano'n po yung thinking natin. Mas mabuti tayong mga citizens dahil po tayo nakakilala sa Diyos.
Okay po ba yun? Saan po ba nakuha natin yung may bago tayong citizenship? Sa Ephesians chapter 2, verse 19. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. Sino ba itong God's people? Originally, sila yung Israel. Pero syempre, hindi tayo mga Israelita. Tayo mga Filipinos. Pero sabi, dahil sa Panginoon Hesukristo, hindi na tayo banyaga sa kanila. Kasi ang ginawa ng Diyos, ang pagiging God's people, in-extend niya sa mga non-Israelis. In-extend niya. Yun ang nangyari. So the citizenship is given freely by the grace of God. Hindi natin kinakailangan mag-apply, magbayad. Naalala ko yung kapatid ko nung pumunta siya na Amerika. Ang laki ng ginastos niya para maging citizen ng Amerika. Sa lawyer, sa mga processing, gano'n. Gano'n kinakailangan. Actually, mamaya makikita natin may gano'n yung pangkaso sa New Testament. This citizenship will require you to make an oath that Yeshua is Lord. Panunumpa. Okay, noon sa kanila, nawiwirdohan yung mga Romano kasi ang nakapangyarihan ng mga Romano. Sasabihin nila si Yeshua ay Panginoon. Okay, pero kay Cesar ka tapat, emperador, si Cesar. Pero dito kapag ikaw naging citizen of heaven, no need for document, passport, or ID to be issued. Kasi we go across boundaries. Hindi tayo kinakailangan, may isang Christian country. Hindi kinakailangan. Kahit nasa anong bansa ka, kabahagi ka or citizen of heaven ka. This citizenship may make the government uncomfortable. Okay, depende sa gobyerno. Kung walang pakialam ang gobyerno sa kung anong religion mo, okay, no problem. Pero may mga gobyerno na ayaw nila sa Kristyanismo. Alright? This citizenship will not take away your nationality or earthly citizenship. Mananatili tayo Pilipino. Hindi porke tayo ay naging citizen of heaven, wala na tayong pakialam sa pagiging Pilipino natin. Mahalaga pa rin ang ating passport. Mahalaga pa rin ang ating birth certificate. Mahalaga pa rin yung ating national ID. Kayo po ba ay may national ID na? Kahit digital. Okay, so make sure na kayo, no, para alam niyo yung Pilipino kayo. Pero syempre, alam niyo naman Pilipino kayo. This citizenship will not make you go against earthly citizenship. Hindi porke naging Kristiyano ka na, kontra ka na sa Philippine citizenship. Of course not. Of course not. Mahal pa rin natin ang pagiging citizens natin ng Pilipinas. Letter to the Philippians, chapter 3, verse 20. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Yeshu Cristo. Diba? So, may bago tayong citizenship na mas maganda, mas mahalaga kaysa sa pagiging Filipino citizens natin. This citizenship may make you look like a foreigner for your behavior. Kasi iba na ang ugali mo, mabait ka na. Hindi ka na nagmumura. Hindi ka na naglalasing. Hindi ka na nambababae. Hindi ka na malaswa. Maayos ka na manamit. Hindi ka na nag-iisip ng kasamaan sa kapwa. Hindi ka na nang-i-scam. Di ba? Hindi ka na nandurukot. Yung mga ganun po ba? At marami pa pong iba. Kasi pag binago ka talagang Panginoon, mamaninibago ang mga tao sa'yo. Dahil dati kang masamang tao, oh, hindi, mabait naman ako. Pero weird lang ako. Pero pati yun, babaguhin ni Lord sa'yo. Ano pa? Bakit napakahalaga ng citizenship? Lalo po sa New Testament. May isang insidente si Pablo ay inaresto. Hindi nila alam na Roman citizen. Siyempre, ang makapangyarihan ng Roman Empire, mas may karapatan po ang mga Roman citizens kaysa mga non-Roman citizens. Nung inaresto siya, the commander said, I had to pay a lot of money for my citizenship. So naturalized Roman citizen tong commander. Kinakailangan niya lang magbayad. Bilihin yung citizenship. But I was born a citizen, sabi ni Pablo. Those who were about to interrogate him withdrew immediately. The commander himself was alarmed when he realized that he had put Pablo, a Roman citizen, in chains. Kasi hindi basta pwedeng gawin yon sa isang Roman citizen. Dapat igagalang mo ang right ng isang Roman citizen. O for example, pag pumunta ka sa ibang bansa, basta na may isang yung immigration police, pinagsuspetsahan ka lang, pwede ka kagad hulihin. Nang walang warrant of arrest. Wala kang parehong karapatan sa isang local doon. Hindi ka tulad pag isang local, dapat unless you're committing a crime, pwede ka arrestin. Pero pag you're not committing a crime, pwede kang tanungin, pwede kang hindi sumagot. Kasi citizen ka doon. Kung wala silang due cause kung bakit ka aarestuhin, hindi mo kinakailangan sumagot. Alright? Diba, tinawag ka ng police. Kahit dito sa Pilipinas, tinawag ka, tinatanong-tanong ka, pwede ka hindi sumagot. I invoke my right to remain silent. Pero kapag ikaw ay banyaga, hindi po pwede yun. Hindi ka taga rito eh. Bisita ka lang dito, sumagot ka sa tanong nila. Nakukuha niyo po ba yan? So, earthly citizenship is still important for your protection, rights, and possibly privileges in other countries.
So iba-iba. No? Siyempre, may mga bansa na mas ginagalang po nila ang mga foreigners. Mas may konting rights. Pero normally, hindi talaga kapareho ng isang local. Okay po? Magkaiba po yun. Pero sinabihan din po ng Panginoon ang mga Israelis. Kasi kayo ay dating mga banyaga at naging alipin pa kayo. Huwag niyong aabusuhin ang mga banyaga. Exodus 23, do not oppress a foreigner. You yourselves know how it feels to be a foreigner because you were foreigners in Egypt. Tatandaan po natin, niligtas ng Panginoon ang mga Israelita mula sa Egypt. Nung una, okay lang sila, nung baguhan sila doon. Nung nagkaroon ng pagbabago ng dynasty ang mga Egyptians, kasi nung dumating po sina Jacob, yung pamilya ni Jacob, yung dumating sila doon, ang namumuno sa Lower Egypt ay hindi mga Egyptians. Hyksos. So, mga Semitic din sila. Parang mga Hudyo na Semitic din sila. Kasi pagdating nila doon, mahina ang Egyptian government nag-take over. Eventually, balik ang mga Egyptians, sila na namumuno sa kanilang bansa. Doon inoppress po ang mga Israelita. Leviticus chapter 19, when a foreigner resides among you in the land, do not mistreat him. Huwag niyong abusuhin, huwag niyong imimistreat. The foreigner residing among you must be treated as a native born. So parang pareho lang. Kasi parehong tao yan. Diba? Love them as yourself, for you were foreigners in Egypt. I am the Yahweh, your Elohim, or your God. Though we do not have many foreigners dito sa Metro Manila, hindi katulad pumunta ka sa ibang sa may nakakita ka ng foreigner. Dito, hindi. Well, depende sa lugar. Siguro, punta ka sa BGC, mas marami ko makita. Punta ka medyo sa Robinson. Pero sa ibang lugar, bihira. Punta ka sa mga tourist spots, makakakita ka na ng foreigners. Pero normally, sa isang araw, ilan na makikita ng foreigners? May sa isang araw, wala ka nakita ng foreigner. Baka isang linggo, wala ka nakita ng foreigner. Di ba? Ganon. Compared to other nations, we should show hospitality to them as we are well known of doing. Tayo mga Pilipino, kilala po tayo sa hospitality, di po ba? So, sabi ko sa inyo, 2 punto lang po share ko sa inyo para mas natin matandaan. Isa-survey po natin yung sulat po ni Apostol Petro sa mga Kristiyano noon na nandun po sa present-day Turkey, northern part ng Israel ngayon. Unang-una, Christians think like sojourners of this world. Ano ba yung sojourner na yan? Kasi lumang term yan. Pag nagbabasa kayo ng King James Version, makikita niyo yung term na yan, yung sojourners. Ibig sabihin nito, resident alien, immigrant. Okay? Hindi ka local doon, pero residente ka na doon. Di ba? Parang sa Amerika, pag pumunta ka doon, tourist visa, o kaya working visa. Tapos pag nag-upgrade ka, pwede kang maging immigrant, green card. Hindi ka pa citizen, pero doon ka na nakatira. Tapos, pag-upgrade ka pa, citizen ka na, kapareho mo na yung ibang mga Amerikano. Ganon din po. Dito sa Pilipinas, may mga proseso rin tayo paano maging citizen ng Filipino citizen. We place more important on our heavenly citizenship and submission to the King of Kings and Lord of Lords. Kasi ang alam natin, ang Panginoon Jesucristo ang nakapangyayari sa lahat. Hindi po ba? Sa daily lives natin, sino mas pinahalagahan natin? Ang presidente natin o Panginoon Jesucristo? Everyday ba kinakausap niyo ang Panginoon Jesucristo? Diba? Everyday ba minamahal yung Panginoon Jesucristo? Diba? Ganon, alright? Mas mahalaga siya. Unang-una, Christians consider themselves resident aliens. Okay? Banyaga tayo dito sa mundo na to, pero dito pa tayo nakatira. Natural. In the world, but are chosen by God. Ulitin ko, sinabi ko sa inyo, yung magandang balita nagmula Israel. Isinera ang magandang balita doon sa northern side nila, sa Turkey. Hindi pa Turkey ang tawag ng bansa na yon. Tapos maraming locals ang nakakilala sa Panginoon. Naging Kristiyano sila. Dahil doon, local naman ako dito, pero bigla akong naging banyaga kasi ako'y Kristiyano na. Hindi nawala yung pagiging local ko doon, pero kung ako'y tratuhin ng ibang tao, ng mga kababayan ko doon, parang hindi ako taga doon. Para ako naging alien. Alien? Okay. Chapter 1, verse 1. Ito yung introduction niya. Petro, an apostle of Jesucristo, to God's elect, mga pinili ng Diyos, exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who have been chosen according to the foreknowledge of the God the Father through the sanctifying work of the Spirit to be obedient to Jesucristo and sprinkled with His blood. Now, that was very deep. Focus na lang muna po tayo dun sa point natin sa number 1. Hindi na natin masyadong intindihin itong banda na to. Ang mahalaga, tayo ay naging citizens ng kaharian ng Diyos, pinili kasi tayo ng Diyos. Hindi tayo deserving. At dahil tayo citizen na nga po, tayo ay naging exile. Ba't ganon? Local ako dito ako pinanganak, dito ako lumaki. Paano ako naging exile?
exile in a sense of spiritual exile. Hindi na ako taga dito. Pag sinabi exile, yung itinapon. Maraming nadi-displace, di ba, sa ibang lugar, ano? Parang sabihin natin yung nangyari sa Marawi. Dahil nagkagulo sa Marawi, ang dami sa kanilang na-displace. Yung iba dito nagpuntahan sa Maynila, hindi po ba? So, hindi na sila makabalik sa kanilang lugar. So, naging exile sila. Pero, since na Philippines pa rin naman yung pinuntahan nila, walang problema. Pilipino pa rin naman sila. Ano? Pero, syempre, naninibago sila dahil hindi nila lugar yun. Ibang kultura doon, sila yung mag-a-adjust. Ganon, na? So, tayo ganon din. Nung nakakilala tayo sa Panginoon, kaharian na ng Diyos ang aking citizenship, sila ay nanibago. Without undermining our local citizenships, hindi sa minamaliit natin yung pagiging Filipino citizens natin, we value our heavenly citizenship above all. Above our Philippine citizenship. Okay? Siyempre, again, pag pumunta kayo sa ibang bansa, wala naman tayong passport ng pagiging citizen ng kaharian ng Diyos, ang ipapakita pa rin natin ay Philippine passport. Yung iba dual citizen, kung anong gusto na rin ipakita ng passport, Philippine passport or American passport. Kasi may ibang bansa na walang dual citizenship. May mga ganun, ano? Pero sa Philippines, pwede yung dual citizenship. Alright. Being chosen means you are owned and made special. So, ibig sabihin, mas naging maganda pa yung nangyari sa iyo nung naging citizen ka ng kaharian ng Diyos. Special ka na. Kahit hindi ka special. Actually, kukot pa yung sa ibang bahagi ng salita ng Diyos. You were not God's people, now you are God's people. Sabi sa Hosea, yun din sinasabi ni Paul sa Romans chapter 9. Hindi kayo dati mga anak ng Diyos, pero kayo ngayon ay mga bayan ng Diyos. Dahil sa grasya ng Diyos. Di ba kayo nagpapasalamat ng dahil sa ganon? Amen. Di ba? Pasalamat tayo. Even when disowned by your family and fellow citizens on earth. Meron ba sa inyo nung nakakilala si Panginoon, nagkagulo pamilya nyo? Dinisown kayo. Hindi ka na dapat tumira dito. May mga kakilala akong ganon na talagang itinaboy siya. Lalo na po sa mga Islamic countries, pag naging Kristiyano ka, itataboy ka talaga ng pamilya mo. Ganon po ang nangyayari. Okay? Sabi pa sa chapter 2, verse 4, as you come to Jesus, the living stone, rejected by humans. Talagang ang daming sa kanila ganito naranasan. Inireject sila ng mga kamahal nila sa buhay. Ano po? Naalala ko po doon sa isang napanood kong mga pelikula tungkol po sa panahon ng bago mag-World War that led to World War. Yung ang talagang mga inapinon mga Hudyo. Tapos minamarkahan nila yung mga bahay ng mga Hudyo para lumayo ang mga locals doon. Negosyo to ng mga Hudyo, huwag kayong bibili dyan, huwag kayong lalapit dyan, huwag kayong makipag-usap sa ganyan. Dati mga kaibigan nila yon. Pero dahil sa yung gobyerno, gustong paapihin yung mga Hudyo, paalisin yung mga Hudyo, minarkahan po nila. Ano po doon sa dito naman sa Middle East, nilagyan nila ng N. Bahay ito ng Kristiyano. Bakit N? Nazareno. Ito ay mga tagasunod ni Yeshua Nazareno. Ngayon, parang i-discriminate nyo sila at pwede nyo silang apihin. Pwede nyo silang saktan. Chosen by God and precious to Him. Uy, alam mo bang mahalaga ka sa Diyos? Alam mo bang precious ka sa Diyos? Kahit may sakit ka? Kahit hindi ka pinapansin, walang tumutulong sa'yo, walang makatulong sa'yo. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Okay? Even when some of the believers were not Jewish, hindi katulad sa Old Testament, sila lang ang people of God noon, pero sabi ni Apostol Petro, ito ngayong mga Old Testament people of God, kasama na po ngayon tayong mga Gentiles. Gentiles tayo, hindi tayo Hudyo. Hindi tayo Israeli, Filipinos tayo. Chapter 1, verse 17, since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners. Hindi ako taga dito. Okay? Kasi mas mahalaga yung heaven citizenship ko. Kung ikaw ay citizen ng heaven, pwede ka bang maging pasaway? Hindi po ba? Hindi po pwede yun. Mas lalo na sa isang lugar na hindi ka taga doon. Hindi ka pwedeng maging pasaway. Dati ugali mo kumain ng bubble gum. Sa Singapore, pwede ka kumain ng bubble gum? Hindi, di ba? Kumain ka sa tren. Noong unang punta namin doon, $200 ang fine. Huling dalaw namin, $500. Dito sa mga Pilipino, may kumakain sa LRT. Bawal. Sinasabi na, bawal kumain. Pero, kasi wala naman ang huhuli. Pero ang laki ng fine. Pag kumain ka sa loob ng tren, mahigpit talaga sila doon. Alright? Kasi dito hindi mahigpit. Unang Petro chapter 2 verse 11, dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires. Dati yun ang buhay nyo. Which wage war against your soul. Huwag na kayong gumawa ng makasalanang mga bagay. Itigil nyo na po yan. Naalala ko, may sinishare ako ng gospel dito. Okay, baguhan siya.
Siya yung parang kasamahan ng isang pasyente natin, okay, sa silungan. Sinara ko ng gospel, sinabi ko, gusto mo ba tanggapin sa Panginoon Jesucristo? Pero babaguhin ka niya. Sasabihin ni Jesus sa'yo, itigil mo na yung mga bisyo ganyan-ganyan. Sa totoo lang nalungkot ako, sabi niya, hindi ako handa. Naalala ko dyan ako nakaupo, sinashare ako siya dyan, after ng service. Hindi siya handa. So hindi kami nag-pray ng pagpapakumbaba sa Diyos. Ayaw niya isuko yung kanyang mga bisyo. Tinanong ko sa kanya, ikaw ba ginagawang ganon? Nahiya siya. Sabi ko, okay lang kung hindi mo kayang sabihin. Pero pag ikaw naging anak ng Ama at sumunod ka sa Panginoon Jesus, papatigil niya yan sa'yo. Yumuko siya. Sabi ko, hindi kita pinipilit. Huwag mo isipin itong church na ito, hindi dapat pag umalis ka dito, miyembro ka na ng church na ito. Hindi ganito dito. Okay? Being chosen makes you feel secured and loved. Di ba? Siyempre, kahit nire-reject ka ng mga kababayan mo, minamahal ka ng Diyos at protektado ka niya. Amen po ba? Being chosen does not depend on living in one's own land. So kahit nasa Philippines ako, nasa Amerika ako, nasa Taiwan, gano'n, Korea, Singapore, gano'n, saan ako mapunta? Ako ay citizen of heaven, ako ay secured sa Panginoon. Kasi saan ako mapunta? Pareho ugali ko. Ako ay ugaling Kristiyano. Tama po ba yun? Okay. Ikalawa, Christians contribute to whatever nations they go, whether as locals or as aliens. Pag Kristiyano ka, mabait ka, offer hospitality to one another without grumbling. Magiging mabait ako, magpapakita ako ng kabutihan loob. Verse 10, each one of you should use whatever gift you have received to serve others. Maglilingkod ako kung nasaang bayan man ako. Sino man ang kausap ko, sino man ang kasama ko. Okay, as faithful stewards of God's grace in its various forms, if anyone speaks, meron kong mensahe mula sa Diyos, they should do as one who speaks the very words of God. I-share ko mensahe ng Diyos. Pero hindi ako magaling sa pananalita. If anyone serves, papakita ko ng aksyon. Mas magaling ako sa aksyon. They should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be glory and power forever and ever. Maglilingkod ako. Tutulong ako. Yan ang contribution ko sa nation building natin. Hindi po ba? Kung may pera ako itutulong, mag-aabot ako. Okay po ba yun? Kung meron akong encouragement sa isang nalilito, kinakailangan ng lakas ng loob, kakausapin ko siya, tutulungan ko siya, pagpe-pray ko siya. Okay ba yun? Ganun ang Kristiyano. Number 3, Christians brace and prepare for persecution against them. Kasi nga sila ay nagbago na, hindi natuwa yung mga iba na religion mo. Ganun, so on and so forth. 1 Peter chapter 1, in all this, you greatly rejoice. Weird naman ito. Inaapi na, natutuwa pa. Though now, for a little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Siyempre, may grief pa rin. Kasi inaapi ka. Suffer ka. Pero matutuwa ka kasi may pag-asa ka. Amen po ba yun? Ma-imagine niyo, may sakit ka. Wala kang pag-asa. Tatakot kang mamatay. Di ba? Wala kang makatulong sa'yo. Wala kang pera. Kulang ang equipment ng ating, ng ating mga ospital. Yung mga doktor, siyempre, iba-ibang doktor, may magaling, may hindi magaling. May mga baguhan pa. Nag-iisip ka sana makuha kong pinakamagaling na doktor sa buong Pilipinas. Pero napakamahal nun. Sa kasino siya. Di ba? Gusto ko lang na mabuhay. Di ba? So, magsasuffer ka taga, lalo na kung ikay Kristiyano. 1 Peter chapter 2 verse 20, but how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? Siyempre, nagsasuffer ka dahil ginawa ka na mali, anong pakinabang mo doon? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. So mabuting magdusa ka dahil may ginawa kang tama. Ibig sabihin nun, nakatanggap ka ng injustice. Pero sa Panginoon, it's commendable. Amen? So suffering for not doing anything wrong is painful, sure, but we expect it. Alright, chapter 3 verse 14. But even if you should suffer for what is right, tama yung ginawa mo. Kayo po ba, nangyari nung bata kayo, no? Ikaw yung may ginawang tama. Siya yung gumawa ng mali, binaligtad ka. Ano feeling? Inapi ka, di ba? Tinraidoran ka ng kapatid mo. Siya yung gumawa nun, ikaw sinisi, di ba? Ganon. Ang hirap nun. Di ba? You are blessed. Do not fear their threats. Do not be frightened. Huwag kayo matatakot. Sa totoo lang, hindi biro ito kung nando ka sa ganong kalagayan. Chapter 3, verse 17, for it is better if it is God's will. God's will nga ba? Tingnan yan. God's will. Sure kayo? It is better if it is God's will to suffer for doing good than for doing evil. God's will. Siyempre, kasi gusto ni Lord matama yung ginawa mo. Whatever the result is. Kung ang result ng for doing what is right is you suffer, okay yun, kasi you did what is right.
Kaysa yung gumawa ka ng mali, nagdusa ka, gumawa ka ng kalokohan eh. Di ba sa panahon ngayon, pag nahuli ka sa social media, lalo na sa mga road rage, pag nakita gumawa ng mali, anong mangyayari sa'yo? Ikaw yung gumawa ng mali, ikaw pa nag-post. Di ba? Ikaw pa yung ikikriticize ng mga taong yabang mo, ikaw pa yung mali. Hindi po ba? Imagine niyo lalo ka mapapahama ka doon. Chapter 4, verse 15. For if you suffer, it should not be as a murderer or thief or any other kind of criminal or even a meddler, yung mga scammer. However, if you suffer as a Christian, don't be ashamed. Kamaya. But praise God that you bear that name. I bear the name of Christ. Verse 19, so then, those who suffer according to God's will, for doing what is right, should commit themselves to the faithful Creator and continue to do good. Kahit na ako ay lalong pinahamak sa paggawa ng mabuti, itutuloy ko ang mabuting pagkilos ko. Ang buhay ko ay nasa Diyos na. Bahala na ang Diyos sa akin. Ayos po ba yun? Suffering for doing evil is only deserving. Di ba? Siyempre. Alright. Number 4. Christians look forward for the return of the King of Kings and receive an imperishable inheritance. Sabi nga natin, maaring wala tayong reward dito. Pero ang reward natin, pagbalik ng ating hari. Chapter 1, verse 4, praise be to God and Father of our Lord Yeshua Cristo. In His great mercy, He has given us new birth, new life. Okay? Into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead and into an inheritance that can never perish. May mamanahin tayo. Ilan ba sa atin dito, sabihin natin, privilege, na mayroon kang mamanahin sa iyong mga magulang? Yung iba sa atin, we don't have that privilege. Or sabihin natin, may lupa, you cannot develop it because you don't have capital to improve the land. Hindi po ba? Sabi dito, I have an inheritance. Now, alam niyo po ba that you can be disinherited kapag ikay masama? Nasa batas natin, pasaway ka. Sabi ng magulang, ayoko ng pamanahan ito dahil rebelde ito. I-disinherit ka. Pwede yun. Nasa batas yun. Alright? Okay? Pero sabi dito, we have an inheritance that can never perish, spoil or fade. This inheritance is kept in heaven for you. Can anybody steal your inheritance from heaven? No. Di ba? Who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed at the last time. You have something for me, and I will be overwhelmed kung ano man yung matatanggap kong inheritance. Na hindi nagfe-fade, hindi nagdi-depreciate, hindi nananakaw. So, ang isang Kristiyano, they don't covet for earthly riches. Kasi you cannot bring anything in heaven, di ba? Or pag namatay ka, can you bring something that you have acquired here on earth? Di ba? Ipapamana mo lang yan. Kasi hindi mo pwedeng dalhin yan sa iyong libingan. Alright? Number 5, Christians are conscious of the judgment of God. So, I behave well is because God judge people. 1 Peter chapter 1, verse 17, since you call on a Father, we read this a while ago, who judges each person's work impartially. Okay? This judge you cannot trick. This judge you cannot bribe. This judge is fair. So since I'm conscious that this judge will righteously judge everyone, each person's work daw, dapat ako mag-behave well. Diba? Chapter 4, verse 5, but they will continue to give an account to Him. Actually, pinatutukoy dito yung mga nang-aapi sa mga Kristiyano. So, dito sa chapter 1, verse 17, kasama tayo, ito sa mga nang-aapi sa atin. But they will have to give an account to Him who is ready to judge the living and the dead. Di ba? So, we don't worry about this. Christians cry out to God, the judge, especially when mistreated. Maaring you cannot get any justice from our justice system here. You go to the police, di ka pinansin. May kaso ka, pero wala kang pera pang habla. Di ba gano'n? Mas malaki pa yung gagastusin mo para mabawi mo lang yung nakuha sa'yo. So, out-of-court settlement na lang. Di ba? So on and so forth. Christians trust God that He will judge their oppressors. Lord, bahala na kayo sa kanila. Hindi ako gaganti. And not take justice into their own hands. Kasi nga, banyaga tayo. We are citizens of heaven. We are aliens and exiles. So, I accept that people here can abuse me and hindi kakampihan pa sila ng gobyerno. Ang hirap nun, ano? Ang hirap nun. No? Alright. So, summarize natin, Christians think like sojourners of this world. Christians consider themselves as resident aliens in the world, but are chosen by God, so we are special. Christians contribute to whatever nations they go, whether locals or as aliens, kasi they serve, di ba? Christians brace and prepare for persecution against them.
Christians look forward for the return of the King of Kings and receive an imperishable inheritance. Thank you, Lord. You have the promise for us. Hindi man ako swertihin, sabihin natin sa riches rito, I live a poor life or moderate life, but when we come into the kingdom of God, I'll be very rich. Amen? Christians are conscious of the judgment of God. Last, Christians behave better than earthly citizens. This is very important. Okay? Dadaigin po natin yung mga locals because we live righteous lives. There's no reason to be alarmed when people turn to the Christ for spiritual and moral renewal. Sino ba na-alarm doon? Minsan, our loved ones, di ba? Christianity is not a threat against the government. Pero during their time, nata-threaten sila. Lalo na when they make up an oath, Yeshua is Lord, or Kyrios. He's Lord. But Christians are a blessing for the nations. So, sabi nga natin dito sa Philippines, we have the freedom of religion. We should take advantage of this freedom that we have to bless our nation, to help us as a nation building. Tama po? Quickly, number 1, Christians live a holy life. Sino po dito nabubuhay ng banal? Hirap magtaas ng kamay. Di ba? Banal ka daw. Individually and corporately. Individual as Christians, corporately as a church. Chapter 1, verse 15, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do, whether somebody sees you or no one. Diba? Mabuhay ka ng banal, kita ka man ng tao, hindi. For it is written, be holy because I am holy. God is holy. Okay? Ano ibig sabihin ng holiness? Holiness means you're separated from sin. You're not under the control of sin anymore. And you are exclusive for God. Kasi nung time yung sa Old Testament, somehow I explained this in my last message. Meron 3 level po yan. Okay? Yung neutral, yung common. Okay? Yung common. You can use that. It doesn't defile. It's okay. Common. Ito, common. Ano? Pero yung dalawang mahalaga yung nasa magkabilang dulo. Holy, sacred, clean, and undefiled. So usually inisip natin when you go to a special place of worship, holy yan. Sacred space yan. Hindi pwede gamitin yung mga gamit dito sa other purposes. So panahon ng sa temple, meron doon sila mga pinggan, may mga mesa sila, pagkain, lahat yun holy. Hindi pwede gamitin for other purposes. Alright? Kung hindi, madedesecrate. Ganun nangyayari nun. Yung unholy, unclean naman or defiled, ito yung mga nakaka-affect sa common. So, for example, dead body. Hindi ka holy, hindi ka priest. Priests are holy. You touch a dead body, na-defile ka ng dead body. Okay? So, dadaan ka ng ritual cleansing para pwede kang pumasok sa temple at sumamba. Kasi as long as unholy ka, defiled ka, hindi ka pwedeng mag-join sa worship. Dadaan ka muna sa ritual cleansing. Di ba? So, ganun. Marami pa yun, pero hindi ko i-expand pa yun. Pero point dito is, exclusive na tayo para sa Panginoon. So, kung mindset mo ay isa kang priest, actually, mamaya, quote natin yun, we are priest for the Lord. I should not let anything defile me. Dapat walang pangit na lumalabas sa bibig sa akin. Wala akong ina-absorb. Wala akong pinanonood. Wala akong ginagawa na magpaparumi sa akin. Diba? So, ang tatanggapin ko lang ay yung mula sa Diyos. Yung mabubuting bagay. Holy people are harmless. Kaya sabi natin, Christians are not a threat to the government. They're harmless. They live a holy life. They don't defile people. They don't influence people to do bad things. Diba? Spiritual and careful. So, diba? Minsan nga, ang mga tao pa ang nahihiya sa mga holy people. Diba? Nakakita ka ba ng taong, sabihin natin, priest. Nakaganon, diba? Di ba, anong unang naisip ng mga tao doon? Di ba, magmamano. Tapos, magbe-behave ka kasi, banal na tao ito no? O naka-bishop scholar, gano'n, di ba? Kasi tayo sa culture natin, pareho lang magbihis ang pastor at hindi. Minsan ang pastor, naka-jeans pa, no? Saka minsan, ito parang, this is a place of worship, pero it looks like an ordinary place. But once you get in, and you start worshiping, and you know the presence of God is here, then you know, this is a holy place. Because God is here. At hindi ito pwedeng gamitin para sa mga unholy practices. Tama po ba yan? Sacred space. Holiness is repulsive to evil. Hindi po ba? Naiilang sila. Banal to, no? Di ba? Ganon. Chapter 2, verse 4. As you come to Him, the living stone, Yeshua, binasa natin to kanina, rejected by humans, but chosen by God and precious to Him, you also like living stones, being built to a spiritual house. Focus natin spirituality. So why will other people be offended with us? Kasi kapag yan naging Kristiyano, nagiging judgmental yan eh.
Puro na lang mga pinag-uusapan yan yung mga katuwiran na napapaso ako. Di ba? Nakakita ng Christian show, Christian movie. Naku, wag yan. Ibang interest ko ngayon kasi pag nanood ako ng preaching ganyan, kinakailangan ko mag-behave. Di ba ganun? We are being built to a spiritual house to be a royal priesthood. A while ago sinabi, pag ikaw priest. So, ang mga Kristiyano, priest, in what sense are we priest? We mediate between God and people. Kino-connect natin ang tao sa Diyos. That's what a priest does. Diba? Kaya minsan lumalapit sila sa iyo, pag-pray mo nga ako, alam mo kapatid, may kasalanan ako, pwede mo ba akong tulungan? Baka mapatawad ako ng Diyos. You serve as a priest. You don't have to be ordained as a priest. But you are a royal priesthood, sabi dito, offering spiritual sacrifices. Mag-offer ba tayo spiritual sacrifice pag nandito lang, magpe-praise and worship tayo? Oy, I have offered spiritual sacrifices. Okay na yon. Yun lang ba yon? Even giving is a spiritual sacrifice. Even giving your time to serve people is a spiritual sacrifice. Studying the Word of God is a spiritual sacrifice. You offer your life to the Lord. So kung ikaw priest, every day, you offer your time, your effort, your money, your attention to the service of God. That's what a priest does. You don't do ridiculous things or evil things. Hindi po pwede yun. Verse 9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Nasa liwanag ka na. Okay, I have to move on. Christians behave morally. Anong opposite na moral? Immoral. Pag sinasabi immoral, gumagawa ng mali. Okay, sabi sa chapter 2, verse 11, dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires which wage war against your soul. So, kung sa isang culture, common ang corruption, common ang bribery, common ang usury, common sin, common ang pornography, common ang cohabitation ng walang marriage, common ang multiple partners, common ang casual sex. Pwede ba masabi yun sa online? Yung mga ganon. We go against it. We abstain. Umiiwas tayo sa ganon. Dahil hindi yun ang buhay natin. We live moral lives. Live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil. Live as God's slaves. I obey the Lord, and I live moral life. Pag sinabi you live a moral life, you're free from the power of sin. Hindi ka kinokontrol ng sin. Pwede ka tumanggi. May laban ka sa tukso. Hindi yung sasabihin mong, nanghina ako kasi nagpakita siya ng sign. Ganun, no? Dahil ang barkada ko, dami nila, ako lang hindi masasama. Hindi, may laban ka because you're free from the power of sin. Right? So, sa team nyo, sinasabi ng boss mo, ito gagawin natin, baguhin mo yung figure, baguhin mo yung design kasi kailangan natin magtipid. I don't want to have any part of that. That's wrong. That's wrong. That's corruption. That's abusive. Di ba? It was easy to live immorally when it is the culture of the people. Di ba? So, kung yun ang kalakaran, yun nga ang gusto nilang gawin, hirap talaga sila. Moral living is an example and testimony of who the Lord is. Why should I live a moral life? Because I need to show the people, as Christians, that we are moral people. Right? Okay, verse 2 na lang, as a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. Umiiwas na tayo sa mga mali. Alright? Mga kapatid, kaya ba? Kaya ba natin umiwas sa kasalanan? Pwede ba magbago? Ba? So, halimbawa ngayon, ari ko ba, meron kayong, may girlfriend ka, may boyfriend ka, pagdating ng Lunes, you do bad stuff. Stop it. Stop it. You pray together. You ask the Lord, Lord, ayusin niyo po kami. Give us a better future. If you're doing those bad stuff, stop it. Kakaintindihan po ba tayo? Lagi ka nag-gamble, lalo na yung ngayon yung sa app, uso na yung gambling. Uninstall that. Uninstall that. It's not good. Okay? They are surprised that you do not join them in their evil ways, in their reckless, wild living, and they heap abuse on you. But they will give an account to Him who is ready to judge the living and the dead. So we should not be ashamed to testify of the changes that the Spirit of God has been making in us. Huwag tayo mahiya na nagbabago na tayo. We should emphasize all people's accountability to God. Remind them, whether you like it or not, you have to face God and give an account to what you have done. And He will judge you. Alright? Number 3, speak good words and perform good works. Ito ugali na isang Kristiyano.
They must turn from evil and do good. They must seek peace and pursue it. Who is it going to harm you if you are eager to do good? Wala. Gusto nga nila mabait kayo, no? Chapter 3, verse 16, keeping a clear conscience. Wala akong mali siya. So that those who speak malicious against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. Minamali ka nila, pero sila mapapahaya kasi mabuti talaga ang ginagawa mo. Christians avoid trouble and being falsely accused of evil by behaving well and good. So kahit tumarap ka sa wala akong ginawa masama, wala akong mali siya. Number 4, Christians are respectful and peace-loving people. Hindi pala away. Hindi ako pumunta dito para gumawa ng gulo. Lalo na foreigner ka. Huwag kang gagawa ng gulo. Alam niyo po yung nangyari sa ating mga kababayan sa ibang bansa nitong nakaraan, di ba? Nag-rally sila. Ano nangyari sa kanila? Inaresto sila. Banyaga kayo dun. Wala kayong karapatang gumawa ng mga ganung bagay. Ano man yung political stand nyo, huwag ganun. Since you all call on a Father who judges, sabi ito, in reverent fear, we read that a while ago, chapter 2, verse 17, show proper respect to everyone. Love the family of believers. Fear God. Honor the emperor. Don't speak against the leaders. Right? Christians do not cause trouble. Christians do not commit crimes. And Christians are active in showing respect to people and authorities. Lalo-lalo sa mga post nyo. Mag-ingat po kayo sa mga post nyo. You may not like yung mga current leaders natin or some of them. Pero umiwas po tayo sa ganun. Kasi we are foreigners here in this world. Chapter 3, verse 11, they must seek peace and pursue it. Ayaw natin ng gulo. When they're asking us to give an explanation of our faith with gentleness and respect, mahinahon tayong sasagot. Alright? Hindi tayo makipag-away. Number 5, Christians are careful, prayerful, and trusting God for protection rather than vengefully. Inaapi kasi. So, ang sabi dito sa chapter 3, verse 12, for the eyes of the Lord are on the righteous and His ears are attentive to their prayers. Are you praying kung inaapi ka sa trabaho? Are you prayerful? Mag-pray ka kapatid, tutulungan ka ni Lord. But the face of the Lord is against those who do evil. Chapter 3, verse 7, the end of all things is near. Therefore, be alert and of sober mind so that you may pray. Pray talaga tayo. Nahihirapan ba tayo? Meron bang Pilipinong hindi nahihirapan ngayon? Mayaman siguro. Pero syempre, yung mga mayaman, ano din yan? Di ba? Baka mawala yung yaman ko, yung mga ganun. Christians pray to strengthen their resolve and faith in God. Kaya ako mas magpe-pray so I can be stronger. It is difficult to pray when you're confused. So that's why keep a clear mind. Kasi sabi, sober mind, di ba? Christians submit to governing authorities. This is the last one. Submit yourselves for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor or to the supreme authority or to the governors or who are sent by Him to punish those who do wrong and to commend those who do right. So sana ang mangyari sa atin, makomment tayo for doing what is right. Christians recognize the authority of the states. Kahit na abusive pa yung authority na yun, kahit na inagaw nila yung authority na yun sa iba, whether they are good or bad leaders, whether they are colonizers, imperialists, or fellow citizens. So panahon nila, colonizers ang mga Romans. Diba? Pero sila makapangyarihan eh. Diba? Respect them. They understand the importance of their role for peace and order. Kaya nakilala po ang mga Romans sa Roman peace. So let us summarize those 6 points, enumerate them. Christians live holy, individually and corporately as a church. Christians behave morally. Christians speak good words and perform good works. Christians are respectful and peace-loving people. And Christians are careful, prayerful, and trusting God for protection rather than vengeful dahil sa mga nag-aapi sa kanila. Christians submit to governing authorities. Does that make sense, mga kapatid? Diba? So we are blessed to be citizens of heaven and honored to be citizens of the Philippines. We thank the Lord we still enjoy freedom of religion here in our country. We cannot be prosecuted, charged for being Christians here. It's legal to be a Christian. So Christians think like sojourners of this world. Kasi we are citizens of heaven, Christians behave better than earthly citizens. So ito po yung sinabi kong tandaan po natin. We behave better than the locals. Let's read all together. As citizens of the kingdom of God and temporary residents of this world, we behave better than the locals to proclaim the hope of a new heaven and earth. At ito po yung pagtuunan natin pansin. I just have a couple of things here. Are you experiencing maltreatment, insults, and persecution for proclaiming righteousness, rejecting evil, refusing to compromise, and for loving God? Nakakaranas ka ba ng ganon? Cry out to God for help. Amen po ba? And pray for strength for persecuted Christians. Mag-share kayo, ano yung persecution na naranasan nyo?
Anong insult sa naranasan nyo as a Christian for doing what is right? Huwag nyo na isama yung for doing what is bad. Kasi deserving ka ganun. So find a partner and share your experience.